Please turn with me to 1 Corinthians chapter 3 verse 1 hanggang sa verse 4. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 hanggang sa verse 4. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo at ang iba, ako ay kay Apollos, hindi ba kayo'y mga tao? May the Lord bless the proclamation of His word this morning. Para sa ating mga bisita po, tayo po ay nagkakaroon ng expository series on the book of 1 Corinthians at nandito na po tayo sa 3rd chapter. Si Robert Mary McCheyne, isang pastor po doon sa Scotland noong nakaraang siglo. Pero 30 years old lamang po siya noong siya ay pumanaw. Pero yung kanyang naiwang marka sa iglesia ng Panginoon ay ramdam pa rin hanggang ngayon. Merong spiritual impact itong very young pious man. At ito po ang kanyang sinabi na pinost ko po sa CRSA kahapon. Ang sabi po ni Robert Mary McCheyne, "It is not great talents God blesses so much as great likenesses to Jesus. A man cannot be a faithful minister until he preaches Christ for Christ's sake, until he gives up striving to attract people to himself and seeks only to attract them to Christ." What a very sober reminder para sa lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Now, sa chapter na ito, sa chapter 3 ng 1 Corinthians, makikita po natin na inimbody na naman ni Apostle Paul itong principle na ito. Ang design ng 1 Corinthians chapter 3 ay katulad ng layunin ng 1 Corinthians chapter 2 upang sawayin ang vanity ng mga mananampalataya doon sa Korinto, yung kanilang filosofiya, yung foolish wisdom na nakapasok doon sa iglesia, na doon sila nagre-rely sa pag-advance ng gospel. They resorted to worldly wisdom, worldly tastes, worldly rhetorics. At ipinaliwanag ni Apostle Paul sa chapter 3 pa rin na ang pag-advance ng gospel ay hindi po dependent sa kahit anumang bagay para sa success nito. At itong mga bagay na ito ay nagdudulot talaga ng hindi maliit na division and contention and struggle doon sa church ng Corinth. Now, si Pablo, bagamat siya ay sumusulat doon sa Corinth at sinabi niya na hindi daw niya kakausapin sila bilang mga spiritual kundi mga carnal. Now we have to be very careful kasi itong teksto na ito ay ina-abuse ng mga proponents ng carnal Christian theory. Ang problema ba is that hindi talaga sila tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? At hindi nila natanggap ang banal na Espiritu? I don't think that's the problem. Dahil malinaw po na sinabi ni Apostle Paul sa unang kapitulo na ang kanilang pananampalataya ay na-confirmed sa pamamagitan ng gifts of the Holy Spirit na nasa kanilang kalagitnaan. Yun ang ipinaliwanag sa 1 Corinthians chapter 1 verse 4 to 9. So hindi po nagdududa si Apostle Paul sa kanilang conversion. And he said they would absolutely stand blameless before God on the day of the Lord. In other words, tunay po itong mga mananampalataya ang sinulatan po ni Apostle Paul. Ang problema, gaya ng ipapaliwanag po ni Apostle Paul sa the rest of chapter 3, is that sila po ay namumuhay na parang unspiritual people. They are true believers in the Lord Jesus Christ, but they are living as if they were merely human. Yun ang sinabi po ng verse 3 ng ating teksto. And Paul is suggesting that they lack understanding.
as if wala ang banal na espiritu sa kanila, gayong meron talaga ang banal na espiritu nasa kanila nananahan. They are like infants in Christ, spiritually speaking. Parang bagong panganak lamang sila ng mga sanggol, weak, undeveloped Christians. At meron pong tatlong bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, debunking the myth of the carnal Christian theory. Debunking the myth of the carnal Christian theory. Pangalawa, dealing with lingering spiritual immaturity in the church. Papaano dinil ni Paul ang nagpapatuloy na spiritual immaturity sa mga iilan doon sa church ng Corinth at nakapag-cause talaga ng tension. And pangatlo, taking a look at some manifestations of spiritual immaturity in the church. At naway tulungan po tayo ng Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng Kaniyang salita. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, once again, kami po ay nagpapakumbaba. Hindi namin maunawaan ang inyong salita. Magiging gala ang aming isipan kung ang banal na espiritu ay hindi kumilos. And that is why we plead once again that the Holy Spirit will work in our hearts and minds as your servant proclaims the gospel and as your people hear the message of your word. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Debunking the myth of the carnal Christian theory. Ang sabi po ng verse 1, mga kapatid, mga kaibigan, please turn there. Ang sabi dito, subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad ng mga taong espiritual. So anong ibig sabihin ng espiritual nito? Kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Ang English translation is that they were carnal. At itong passage na ito ay inaabuso ng mga proponents and advocates ng tinatawag na carnal Christian theory na naniniwala po tayo that that theory is really soul damning. What is carnal Christian theory? Ito yung paniniwala ng isang tao ay maaring Christian pero namumuhay pa ayon sa laman. Namumuhay sa kasalanan pero Christian sila. Ang carnal Christianity, mga kapatid, mga kaibigan, ay nag-a-assert na posible pala ng isang tao ay manampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas, pero hindi nagpapasakop sa Kanya bilang Panginoon. That's carnal Christian theory. It is possible for a person to believe in the Lord Jesus Christ as Savior, but not to submit to Him as Lord. So, ang isang tao daw ay ligtas if they confess Jesus Christ, usually sinner's prayer, kahit ang kanilang pamumuhay ay hindi naaayon sa salita ng Diyos. Kahit hindi sila sumusunod sa ating Panginoon. At kung babasahin po natin ang mga write-ups ng carnal Christian na mga advocates, meron daw tatlong uring tao dito sa mundo. Una, yung natural man. Yun po yung mga unbelievers. Pangalawa, yung spiritual man. Yun yung mga spirit-filled na mga mananampalataya. And then ang pangatlong kategorya ay ang carnal man. Mananampalataya daw ito, pero sila po ang nagpapatakbo ng kanilang buhay at hindi sila nagpapasakop sa banal na espiritu. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo bilang Lord, pero Christian sila. Carnal Christian nga lang. Now, for the sake of time, hindi po natin madidiscuss itong ang mga problems nitong classification na ito, pero iisang problema ang lantad sa carnal Christian theory. Nagbibigay po ito ng false assurance sa isang tao na nagsasabing, I believe in Jesus as my Savior, so I am going to heaven, but I am not submitting to Him as my Lord. Nagbibigay ng false assurance sa isang tao na naniniwala na si Kristo daw ang kanyang tagapagligtas at siya ay pupuntang langit, pero hindi siya nagpapasakop kay Kristo bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang Hari sa kanyang buhay. And to say it another way, itong mga taong ito ay naniniwala na sila ay nagiging Christian at a point in time, in the past, pero pagkatapos ng kanilang conversion,
ay wala namang nakikitang pagbabago sa kanilang behavior. Nagpapatuloy pa rin sila sa kasalanan to the same degree. Wala pong pinagkaiba ang kanilang buhay noon at ngayon, pero believers sila. Ligtas na sila dahil tinanggap na nila ang ating Panginoong Hesukristo. Now, is that consistent with what the Bible says? 2 Corinthians chapter 5 verse 17 tells us, if anyone is in Christ, he is a new creation. So kung bagong nilalang, meron talagang pagbabago, mga kapatid. Di po ba? Kung bagong nilalang, merong bagong panlasa, merong bagong orientation, merong bagong pananaw sa buhay. Now, can a Christian fall into sin at times? The answer is yes. We see that in the life of David with Bathsheba. So, noong si David ay nagkasala, he acted as if he was carnal at that time. Di ba? He acted na parang fleshly. That's the word carnal sa Greek language. Can a true Christian be carnal? Sa pagsagot natin sa katanungan na ito ay kailangang i-define natin ang term na carnal. Because if you study Greek language, mga CRSA students, ang Greek word na ginamit po niyan is sarkinois. Na ang ibig sabihin ay fleshly. Fleshly. Ano bang ibig sabihin nito? The key thing to understand is that habang ang isang Kristiyano for a time ay nahulog sa kasalanan, he acts in a fleshly manner. But the question is, will a Christian remain carnal in his lifetime? Unbroken pattern of carnality. Now, nakita natin ito sa buhay ni Haring David. When he was confronted by Prophet Nathan, he repented of his sin. Can a Christian, in a time of failure, at nahulog siya sa kasalanan, appear to be carnal? Yes, ang isang taong hinimatay ay parang patay tingnan. Pero hinimatay siya. Pero alam po natin na ang isang tao ay hindi patay at hinimatay lang dahil siya po ay babangon. Makaregain po siya ng consciousness. There is a difference between spiritually dead and spiritually faint. When David fainted, nahulog siya sa kasalanan, I believe na ay talagang ang kanyang buhay at that time appeared to be carnal for a time. But when David was rebuked by Nathan, he regained his consciousness and he repented of his sin. He confessed his sin in Psalm chapter 51. And Psalm chapter 32, he recalls his experience. Pero ang isang tunay na Christian ba ay mananatiling carnal forever? Unbroken pattern of carnality and sinfulness? The answer is no. That's grammatical ang ating pinag-uusapan, no? Yung sarkinois fleshly. Pero syntactically, yung pagka-arrange sa mga pangungusap sa verse 1, ay halata naman po na sinupply po ni Apostle Paul ang meaning ng carnal there. The intended meaning of the Apostle Paul is crystal clear in the passage we are looking at. Malinaw na ang ibig sabihin ni Pablo ng carnal ay immature. Immature, magkatabi. Di ba katulad ng language ng John chapter 1 verse 12. Yet to those who receive Him, ano ibig sabihin ng receive? Yung nag-recite ka ng sinner's prayer, tatanggapin mo si Kristo, papapasukin mo. Sinupply din ang meaning dyan eh. Yet to those who receive Him, to those who believe in Him. So ang ibig sabihin pala ng receive ay believe. Now, ang language po ni Apostle Paul syntactically is that, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh. And then ang next line, sinupply yung intended meaning, yung clarification, as infants in Christ. So, ang definition ni Pablo, sinupply po ni Pablo yung tunay na meaning ng carnal. Remember, language is dynamic. Depende po yan sa konteksto, mga kapatid, mga kaibigan. So, in this particular context, ang ibig sabihin ng carnal ay infant. Immature Christian. Yun ang ibig sabihin ng carnal. Huwag na po tayong maghanap ng ibang definition dahil sinupply na po ni Pablo ang definition sa passage mismo
At wala na pong, nobody knows better than the Apostle Paul. Alam ni Pablo ang kanyang pinagsasabi. So, ang sabi po niya, but as people of the flesh, as infants in Christ. Nang ibig sabihin, he cannot address them as spiritual people, but as people of the flesh, that is, as infants in Christ. Yun po ang ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan. Sinupply po ni Apostle Paul ang tunay na meaning. Now, once and for all, can a Christian be carnal? Positionally, ayon pa kay John MacArthur, the answer is no. Positionally, because we are no longer spiritually dead. We have become spiritual. But practically, yes, gaya ng nangyari kay David for a while. Ang mga unbelievers, parihong positional and practical, ay talagang carnal sila. They are totally unspiritual. Wala sa kanila ang banal na espiritu. Wala din sa kanila ang bagong espiritu sa kanilang kaloob-looban. Gaya ng nakasaad sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Please turn there. Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27. Ang sabi po dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. So ano ba ang posisyon ng unbeliever? Ang posisyon po nila ay natural. At ang kanilang practice din ay natural. Di ba? Natural din ang kanilang practice ayon po sa laman. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Matras po tayo, tinalakay po natin ito a few Sundays ago. Ang sabi po dito sa verse 14, ngunit ang taong hindi ayon sa espiritu, ibig sabihin hindi mananampalataya, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya, at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng espiritu. Pero ang mga mananampalataya sa kabilang dako, they are now spiritual positionally. In the positional sense, they are spiritual. Sapagkat binigyan sila ng Panginoon ng bagong pagkatao. Bagong pagkatao na pinananahanan ng banal na espiritu. Bagong puso na umiibig sa Diyos. So positionally, the Christian can never become carnal, according to MacArthur. But practically, believers can also become carnal or unspiritual. Practically. Verse 14 and 15 of chapter 2, once again, 1 Corinthians chapter 2. Ngunit ang taong hindi ayon sa espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng espiritu. This is unbelievers. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay, subalit hindi siya nauunawaan ng sinuman. So in these two passages, ay kinontrast po ni Apostle Paul ang mga believers and unbelievers sa kanyang paggamit ng spiritual and carnal. So, positional spirituality. Pero yung natural man sa verse 14, sila po yung hindi ligtas. Ang spiritual ng verse 15 ay ligtas. So, in the positional sense, there is no such thing as carnal Christian. In the positional sense. In the spiritual sense, there is no such thing as unspiritual Christian or partially spiritual Christian. Wala pong ganun. Equal po lahat ng mga mananampalataya because they have been given a new life in them. Sila ay bagong nilalang na. Buhay na ang kanilang patay na kaluluwa dati. Ngayon ay buhay na. At itong spiritual na ito,
ay nangangahulugan sa verse 16 as having the mind of Christ. Nagrasp po nila ang message of the gospel, nagrasp po nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. But practically, ang isang Christian ay maaaring mag-appear as carnal kung siya ay nahuhulog sa kasalanan. Yun po ang nangyari sa Corinthian Christians. Dinefine ni Pablo yung ibig sabihin ng carnal, ibig sabihin infants. Infants. Mga bata o mga sanggol, mga immature. Yun ang nangyayari sa mga mananampalataya doon sa Corinth. In-address sila ni Paul as brethren sa chapter 1. There's no doubt about it. Pero nilinaw po ni Apostle Paul na kailangan niyang kausapin sila on the lowest possible spiritual level. Kailangan kausapin sila ni Pablo as if they were men of the flesh. Ang totoo po, mga kapatid, mga kaibigan, kung hindi po mag-ingat ang mga mananampalataya, ay maaari po tayong mahulog at maintanggal sa kasalanan. Meron pa pong remaining sin sa atin. Pero ang tunay na Christian, kung i-confront mo sa katotohanan, kung i-confront mo sa kanyang kasalanan, sila ay magsisi at hahabulin nila once again ang kabanalan. Hebrews chapter 12 verse 14. Ang isang tunay na Christian ay hindi po nananatili sa kasalanan. When God confronts him of his sin, gaya ng nangyari kay David when he was confronted by Nathan, hindi niya pinagtatanggol ang kaniyang kasalanan, bagkus ay tinalikuran niya ang kaniyang kasalanan. Hebrews 12:14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. It's not holiness that saves us. It's not our personal holiness that saves us. Pero wala pong taong ligtas na walang kabanalan na bunga sa kaniyang buhay. Kaya, kung ang isang tao na nirebuke mo, professing Christian, pero hindi tatalikod sa kasalanan, bagkus ay pinagtatanggol pa ito, wala po silang basis na mag-claim ng assurance of salvation. The longer ng isang tao ay mananatili sa kasalanan, mas meron siyang malaking rason na i-question ang kaniyang profession of faith, kung totoo ba yan or hindi. Wala pong taong magsasabi na, carnal Christian lang ako, pastor. Namumuhay ako para sa mundo ngayon, pero kung ako ay mamatay, ay langit naman ang punta ko kahit anong mangyari. There's no such thing in the Bible. Without holiness, no one can see the Lord. Meaning to say, without the evidence of holiness, a person may not be a true Christian at all, and he will not see the Lord after his life on this earth. Problematic ang carnal Christian theory dahil pinaghiwalay yung twofold blessings of the New Covenant. Ano yung twofold blessings ng New Covenant? Cleared record, di ba? Ang bad record natin, binura sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, and then changed heart. Yun yung dalawang blessing ng New Covenant. Cleared record, hindi na alalahanin ng Panginoon ang ating kasalanan, and then bagong puso, sinulatan po ng batas ang puso at isipan. Those are the twofold blessings of the New Covenant. But the carnal Christian theory only accommodates one blessing, cleared record. Quits. Ang kaligtasan ay kaligtasan lamang mula sa impyerno, at hindi kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya maraming mga tao na gustong maligtas mula sa impyerno, pero ayaw nilang maligtas mula sa kanilang darling sin. So, that's not biblical salvation. Matthew chapter 1 verse 21 tells us, and you shall call his name Emmanuel, and you shall call his name Jesus, for he will deliver his people from hell. Ang sinabi dyan? From their sin. Of course, kabilang na yung impyerno, pero salvation is not only a fire insurance. Salvation is salvation from sin primarily. Ano ba yung dalawang blessing ng New Covenant? Hebrews chapter 8 verse 8 hanggang sa 12. Parihong record natin, bad record binura ng Diyos, pero hindi lang binura ang bad record and after that,
ang ating puso ay hindi na bago, mamumuhay tayo ulit sa kasalanan. Anyway, burado na ang aking bad record. Thank you. Hindi ganon. Bad record, binura ng Diyos. Bad heart, pinalitan po ng Panginoon. Hebrews chapter 8, verse 8 to 12. Ang sabi po dito, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila'y ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto. Sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Verse 10. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon. Ano yung unang blessing? Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So meron pong pagbabago, radical change sa isang tunay na miyembro ng bagong tipan. Verse 11, at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kaniyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kaniyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Sapagkat ako'y mahabagin sa kanilang mga kasamaan. This is the second blessing. Yung kanina is changed heart. Bagong puso, bagong pagkatao. Secondly, ang pangalawang blessing, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. So parihong cleared record and changed heart. Those are the twofold blessings in the new covenant. But the carnal Christian theory, hindi inaccommodate yung isang blessing. Yung isang blessing lang ng cleared record ang inaccommodate. But if Jesus Christ is not your Lord, definitely He is not your Savior. Because the Jesus na kailangang makamtan ng isang tao ay buong Jesus, hindi yung kalahating Jesus na Savior lang at hindi Lord. No. If Jesus is not your Lord, then Jesus is not your Savior. That's the first point. And I hope na walang kahit isa man sa atin ang mag-accommodate ng carnal Christian theory because of the language of 1 Corinthians 3:1. The meaning is supplied here. The meaning is supplied here. Very similar syntax ng John chapter 1 verse 12. The meaning is internal. There is an internal interpretation. Huwag po tayong maghanap ng ibang meaning. Nandyan na po sa passage. Pangalawang punto, dealing with lingering spiritual immaturity in the church. Ang sabi po ng verse 2 at ng unang bahagi ng verse 3, ang sabi po dito, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. Kailan ito nangyari? 18 months po si Paul na nagplant ng church doon sa Corinth. Di ba 18 months? He was with them 18 months. At nirecall ni Paul na during those 18 months, hindi matitigas ang napagkain ang binigay ni Pablo sa kanila dahil hindi pa nila kaya. Oh? Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. During those 18 months, hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya sapagkat kayo ay makalaman pa. Ibig sabihin, sapagkat kayo ay infant pa. Hindi talaga lumago. Nanatiling bonsai. That is still their condition now. Unfortunately. Noong si Pablo ay unang nangaral doon sa Korinto, yung mga madadaling doktrina, digestible elementary truths of doctrine, yung gatas ang binigay ni Pablo sa kanila. But now, 5 years later, this is 5 years later. Itong liham na ito, now 5 years later, gatas pa rin ang kanilang kailangan pala. Hindi nila ma-digest ang spiritually solid food. Meron pa ring mga nandun sa Korinto na hindi pa ready sa solid spiritual food. At ang tawag po sa kanila ay mga bonsai Christians. Well, ang bonsai ay cute tingnan sa ating mga mata ngayon.
Cute tingnan. Mahal ang bonsai, no? Magkano ang isang puno? 4,000, 5,000. Mahal ang bonsai. Pero hindi yan cute pagdating sa Christianity. Yung mga bonsai Christians. Madalas ang mga bonsai Christian ay ang dahilan ng pagkadismaya, frustration at kabigatan ng isang pastor. 10 years Christian, matampuhin pa rin. 10 years Christian, negative thinker pa rin, fault finder pa rin. Diba? 10 years na mananampalataya. That's a cause of constant burden. At nagkakaroon ng kabigatan din sa mga kapatiran. At some point, ang number of years sana ng isang Christian, mag-i-expect tayo na naging mature na sana sila. But the Corinthian Christians proved to be disappointing. And isn't that the case of some Christians sa lahat ng mga churches? They are infants still. At nagdi-display sila ng kanilang immaturity. Even in the way that they complain about things. Nagko-complain sa mga bagay-bagay. And then, hindi nila matitake ang mature theological reflection. Hindi nila mag-grasp ang malalim na spiritual insight. At gusto nila yung mga short choruses of, simple message. Ang maririnig nila palagi. Simple message. Ayaw nila ng mga message na matcha-challenge sila na mag-isip. Ayaw nila ng message na matcha-challenge sila na i-examine ang kanilang buhay. That to make radical choices na sila ay lumago sa kanilang kaalaman at adoration sa ating buhay na Diyos. So, ang mga Corinthian Christians, even after 5 years, ay nananatiling immature believers. Sino ang dapat sisihin? Si Pablo ba ang dapat sisihin? Remember, si Pablo ay hindi po siya second caliber na preacher. Next to Jesus Christ, probably ay si Pablo yun. Hindi po ang preacher ang masisisi dito sa case ng mga taga-Korinto. At kahit yung human preacher ay, kahit absent ang best human preacher, pero lahat kasi ng mananampalataya ay meron tayong teacher na nananahan sa atin, ang banal na Espiritu. Di ba? When we open our Bible, the Word of God is a light unto our feet and a lamp unto baliktad. Your word is a lamp unto my feet and a light unto our path. And then, ang banal na Espiritu na nananahan sa atin, He is the Spirit of truth. He leads us into the truth. Now, kung ang isang tao ay hindi lumago, kahit absent ang magaling na preacher, kasi may mga churches talaga na walang pastor pa nga hanggang ngayon, but the members are growing. Bakit? Because the Word of God is sharper than the two-edged sword, a lamp unto our feet and a light unto our path, and the Holy Spirit is the Spirit of truth na nananahan sa atin. So sino ang masisisi primarily kung hindi lumalago ang isang tao? Siya. Hindi niya inavail ang means of grace. Hindi niya ginawa ang kanyang tungkulin na lumago sa Panginoon. Samantalang ang banal na Espiritu ay nananahan sa kanya. 1 John chapter 2 verse 20. Ang mga mananampalataya ay nilarawan dito bilang pinahiran ng banal. This refers to all believers. Ang sabi po dito, ngunit kayo'y pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. You see, hindi tayo iniwan ng Panginoon bilang mga infant. Pinagkaloob ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu to guide us and to lead us into all truth. 1 John chapter 2 verse 27. Inulit na naman ni John dito. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. You see, ang banal na Espiritu ay nananatili sa atin kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo'y turuan ng sinuman. This is talking about discernment kasi ang konteksto nito, discernment Sabi ni John, malalaman ninyo kung sino yung bulaan na tagapagturo at tunay yung nasa Panginoon. Yung konteksto nito. So hindi na niyo kailangan pang diktahan
or turuan kung itong teacher na ito ay bulaan ba or hindi. Kasi meron pong mga palatandaan dahil nasa inyo ang banal na espiritu. Sabi pa dito, ngunit kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan ng paanong kayo'y tinuruan nito ay gayon kayo manatili sa kanya. And pinaliwanag ni John yung objective qualification na ang tao na namumuhay sa kasalanan at walang pagmamahal sa brethren, di ba yun yung dalawang tema, na kung absent yan sa isang tao, nanatili pa siyang patay. Hindi pa siya nakatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay. Those are the two basic things na tinuro ng Panginoon sa atin na titingnan natin sa isang tao kung siya ay nasa Panginoon ba. Namumuhay ng banal at umiibig sa kapatid. If we do not grow spiritually, ang reason is that very minimal ang ating intake siguro ng gatas ng salita ng Diyos or karne. Very minimal. Isang bersikulo lamang sa isang araw. Pagkatapos, ay nagampanan ko na ang aking quiet time and devotion. Nakapag-read na ako ng verse. At saka nakapag-pray na ako. Okay na. And I will spend the rest of the day na hindi ko na iniisip ang Biblia na aking binuklat. Very minimal intake. Pero maximal intake of Facebook and YouTube and Instagram. O ano-ano pa yung mga bagay. Up to the highest level. Pero very minimal ang intake ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Luke chapter 11 verse 28. Kahit ang pakikinig nga ay dapat mag-ingat daw tayo kung paano tayo nakikinig. Kung mag-take down notes, do it dahil ang ating memory po ay napakalimitado. So ang sabi po dito, subalit sinabi niya sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Now, meron pong taong hanggang pakikinig lang, pero hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Paul had proclaimed Christ crucified at sila ay naging born again. Probably, si Pablo, gaya ng sinabi ko kanina, ay next to Jesus Christ. Siya probably ang best preacher. 18 months siyang nangaral doon sa Corinto. And now, 5 years after, they are still acting like babies. Ano po ang leksyon na ating mapupulot nito, mga kapatid, mga kaibigan? Maaari pala na ikaw ay uupo at makikinig sa best preacher in the world. Maaring matatanggap mo ang best preaching dito sa mundo, and yet you will remain infant. Because if you only listen without practicing what the preachers preach, you are actually deluding yourself. At nananatili ka pa sa pagiging fleshly. James chapter 1 verse 22. Ang sabi po dito, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. When we study and meditate on God's Word, dalawang biyaya ang ating hihilingin sa Panginoon. Una is illuminating grace. Di ba? Na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Illuminating grace. Pero hanggang illuminating grace lang? No. Hihilingin natin ang enabling grace. Na susundin natin at ipamuhay natin ang salita ng Diyos. So let's plead for both illuminating grace and enabling grace. Pangatlong punto, taking a look at some manifestations of spiritual immaturity in the church. Merong batayan si Pablo noong binansagan niya ang mga taga-Korinto na spiritual infants. Infants. Verse 3. Ang sabi po ni Paul, sapagkat kayo ay makalaman pa, meaning to say infant, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho, jealousy, first manifestation, at mga pagtatalo, na it's the same word na ginamit sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11 to refer to pag-aaway. So it could be verbal or
Meron bang case na nakakahiya na magkakapatid sa loob ng church ay humantong sa physical? Hindi lang verbal na pagtatalo? Kung mangyayari man yan, talagang scandal na talaga yan. Di ba? Pero meron talagang nangyayari. Kasi yon ang nangyari doon sa Corinth. I am of Paul, I am of Apollos. Nagtatalo, mayroong party spirit. Pinagdidebatihan nila yung mga bagay-bagay. Pati yung Lord's Supper ay hindi sila nagkakasundo. So, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Again, ang term na flesh here means immature. Ang jealousy at ang strife among the brethren ay talagang top-notch manifestation of spiritual immaturity. What is jealousy? When a person is jealous, kung merong blessing na natanggap yung iba, hindi niya magawang mag-rejoice. Nasasaktan siya. That is the jealous type. Kung merong magandang nangyari sa isang tao, hindi nila magawang mag-rejoice. Ang strife, yun yung tao na nagagalit kung ang kanyang gusto ay hindi natutupad. Kung ang kanyang suhestyon ay hindi natutupad. Now, no matter how advanced a person's intellectual understanding of theology is, if jealousy and contention remain in his heart sa mga bagay-bagay, he is still immature and will act immaturely, generating tension among the brethren. Tandaan po natin yan, mga kapatid, mga kaibigan. Itong mga deeds of the flesh na ito, kung ito ay lantad sa isang tao professing Christian, if he is a true Christian, he is proving that he is still an immature believer. He is still fleshly. Jealousy and strife. Ang jealousy kasi is attitude yan, nasa puso yan eh. Ang strife is yung action na result ng jealousy. Ang jealousy ay emotional condition. Yung strife, yun ay yung outward expression of selfishness. At hindi po ito maliliit na mga kasalanan. Parihong jealousy and strife, self yan eh. Selfish. And that is one of the surest marks that if that person is a Christian, he is immature at best. Ang selfishness, characteristic yan ng mga bata, ng mga sanggol. Wala namang ibang iniisip ang sanggol kundi ang kanilang nararamdaman. Ang sanggol talaga ay self. Ang kaniyang concern ay ang kaniyang comfort, ang kaniyang hunger, ang kaniyang attention, ang kaniyang pagtulog, and it is typical of a young child na siya ay selfish. Pero kapag adult na, lalong-lalo na ang Christian adult, ay dapat hindi na makasarili. That is an infantile attitude to be jealous and to cause strife among fellow believers. Ang division ay mangyayari sa loob ng church kung meron pong selfishness. Fleshly, immature people cooperate only with those leaders and fellow believers who happen to agree with them or nakakapag-personally appeal sa kanila or pinupuri sila. Ang factions where there is strife and jealousy in the church ay hahantong talaga yan sa division. At kung ang congregation ay makakadevelop ng loyalties with individuals. I am of Paul, I am of Apollo. Di ba? Loyalties around individuals. It is a sure symptom of spiritual immaturity and trouble. Verse 4. Ang sabi po ng verse 4, sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apollos, hindi ba kayo'y mga tao? Meaning to say, are you not acting in a human way? Yun ang sinasabi po ni Apostle Paul sa verse 4. Are you not acting in a human way? Kaya okay lang na hindi kayo maging
loyal sa sino mang tao as long as tayo ay loyal sa ating Panginoong Hesukristo. But if we are loyal to Christ, it will also follow na kung sino man ang nilagay ng Panginoon na tagapag-alaga sa kaluluwa ng mga tao, ay susundin ang sinasabi ng Hebrews chapter 13 verse 7 and Hebrews chapter 13 verse 17 na magpasakop sa itinalaga ng ating Panginoon. Because it is the Holy Spirit, according to Acts 20:28, that has appointed them overseers to take care of the church of Christ. So malinaw po sa Biblia na hindi po tayo inaring ganap sa pamamagitan ng ating gawa. Pero ang ating pananampalataya, which is the basis of our justification, is never alone. Sabi po ng James chapter 2 verse 17 to 18, please turn there. James chapter 2 verse 17 to 18, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa ay patay. Subalit may magsasabi ikaw ay mayroong pananampalataya at ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So, debunk ang carnal Christian theory na nagsasabing ikaw ay mananampalataya kahit hindi nakikita sa gawa mo. Kahit ikaw ay namumuhay ayon sa laman, ayon sa mundo. No. Ang tunay na pananampalataya ay merong bunga ng gawa. Sabi po ni James, it's faith that verifies our word. It's work that verify our words. Ang ating work ang nagve-verify sa ating salita. And then, ang description ni Paul sa tunay na mananampalataya is warfare. Meron pong warfare. Ang laman ay nakikipagyera laban sa espiritu. Ang espiritu ay nakikipagyera laban sa laman. Ang isang tunay na Christian ay katulad ng patutuo ni Pablo sa Romans chapter 7 na meron talagang struggle. Yung mga bagay na gusto niyang gawin, ang pagluluwalhati sa Panginoon na hindi niya magawa sapagkat merong members sa kaniyang loob na nakikipagyera laban sa espiritu to the point na sinabi niya, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Thanks God through the Lord Jesus Christ." The Christian life is in a state of constant spiritual warfare. At kung walang ka-warfare, kasi kung ano ang dikta ng laman ay sinusunod, namumuhay ayon sa laman, that's not a Christian. Sapagkat ang isang tunay na Christian ay isang buhay ng constant warfare. Hindi po yung buhay na sinusunod ang pita ng laman na walang ka-warfare. Kumusta ang relationship mo sa Panginoon, kapatid? Kumusta ang buhay mo ngayon? Than what it was 12 months ago or 2 years ago? Kumusta ang patience mo ngayon? Kumusta ang sinasabi na pursuing peace and holiness? Peace with all men and holiness. Kumusta? Kumusta ang pagmamahal mo sa mga kapatiran? Kumusta ang pag-ibig mo sa Panginoon higit sa lahat? Kumusta ang dedication mo sa katawan ng Diyos, which is the Church of Christ? Kumusta ang holiness mo? How are you feasting on the Word of God daily? How are you applying the Word of God in your life? Growth is an evidence of life. Kung ang pattern talaga ng buhay natin ay wala talagang paglago sa kabanalan, walang bunga ng kabanalan, remember, growth is an evidence of life. Absence of growth could mean absence of life. Where there is life, there is growth. At ang classic na illustration po natin, paulit-ulit man, pero this is classic. Na kung ang malunggay na sanga ay itatanim mo, merong life, it will grow. Pero kung ang bamboo stick ay itatanim mo, kahit diligan mo mayan at lagyan ng pataba, it will not grow.
because there is no life. And if you have been a professing Christian for 10 years, but there is no growth in holiness, walang pinagkakaiba, it could be that you don't have life in you. It could be that you are not a Christian. Call upon the name of Jesus Christ. Plead that He will give you true spiritual life. Plead that God will grant you a new heart and a new spirit within you. Ezekiel 36:26-27. Plead that God will write His law in your heart and in your mind. Plead that God will forgive you from all of your sins and will cleanse you from all uncleanness. At ang pangako po ng Panginoon, sa sino mang lumapit sa Kanya, abundant po ang Kanyang kapatawaran, abundant po ang Kanyang biyaya, at hindi po niya itataboy. Come to Jesus Christ before it is too late. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. Ang tunay na Christian ay lumalago. Ang tunay na Christian is not marked by an unbroken pattern of carnality and sinfulness. The true Christian really grows in holiness. But it doesn't mean to say na wala na kaming parte or wala na kaming gagawin. Tulungan ninyo kami na magpursige, O Diyos, na habulin ang kapayapaan with all men at ang kabanalan without which no one will see the Lord. Naway nangusap ang inyong salita sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. (713)